Magandang araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan po dito sa ibang bansa para maghatid naman po sa atin ang mga kwento, ganap buhay-buhay at mga pang-araw-araw na gawain ng isang OFW na sigurado po mapagkukunan po ng aral, kaalaman, teknik at mga bagong paraan po para magamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-a-apply na po para makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Bago natin pag-usapan yung topic natin ngayon mga kakayod, greetings muna tayo sa lahat ng mga OFW sa anumang parte ng mundo na patuloy na nagtatrabaho para sa ating mga pangarap dito po sa Saudi, sa Riyadh, Jeddah, Dammam, at yung mga kakayod natin dyan sa Pilipinas na patuloy pong nanonood at sumusunod sa ating vlog. Maraming salamat po. Mga kakayod, naibalita na at nai-vlog na rin natin na 2 Pilipina po na domestic helper yung namatay po dito sa Saudi last month po, July 2024, sa mga hindi po kapanipaniwalang mga dahilan na binigay ng kanilang mga employer. Dahil bago po sila namatay, nakatawag pa po sila sa kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas at nakapagsabi pa po sila na minaltrato po sila ng mga amo dito sa Saudi. Nasabi rin po natin na hindi kapanipaniwala na natural death yung kinamatay nila mga kakayod dahil bago lang sila dumating dito at alam naman natin na bago tayo makaalis papunta dito sa ibang bansa, dumaan po tayo sa napakamasilan at saka stricto na medical examination dyan sa Pinas. Kaya sigurado talaga tayo mga kakayod na yung 2 DH natin fit to work sila nung dumating dito para sa trabaho bilang isang katulong. Mga kakayod, masakit na nawalan tayo ng mga kasama dito na nagtatrabaho lang. Masakit din sa pamilya nila sa Pilipinas. Sana sa tulong ng gobyerno ng Pilipinas at Saudi mapanagot po kung sino man yung gumawa talaga ng pagpatay at saka kung mapatunayan man talaga ng autopsy report na gagawin pagdating sa Pilipinas na may foul play talaga yung pagkamatay nila. Mga kakayod, pag-uusapan natin ngayon yung isa pa sa mga pang-abuso o kawalan ng halaga ng mga katulong na ginawa ng kanilang mga amo dito, lokal man na Saudi o ibang Arabic na mga lahi. Ito mga kakayod yung lagi ko talagang nakikita sa mga restaurants, fast food na sitwasyon habang kumakain yung mga amo kasama ng mga DH nila na Pilipina. Dahil mga kakayod, 10 years na po akong nagtatrabaho dito sa Middle East bilang isang kitchen staff, mapa-fast food man, restaurant or hotel. Lagi talagang nakikita ng dalawang mga mata ko mga kakayod na karamihan talaga na mga Middle Eastern na kumakain sa restaurant, dala yung mga katulong nilang Pilipina ay hindi nila sinasama sa pag-order ng pagkain mga kakayod. Hindi ko maintindihan mga kakayod kung ano yung naging rason ng mga employer, kung nagtitipid ba, kung hindi ba talaga nila binigyang halaga yung nararamdamang pisikal ng kanilang katulong
na pagkagutom, or wala lang talaga silang utak mga kakayod na automatic na pag kumain sila isama yung katulong nila na nandyan din sa gilid nagbabantay ng anak nila habang sila yung nagpakabusog sa pagkain sa isang restaurant. Mga kakayod, isa sa nakita ko sa sitwasyon na yan yung Pilipina na sobrang payat, tapos alam kong nagugutom talaga siya mga kakayod dahil tingin siya ng tingin sa pagkain, tingin siya ng tingin sa amo niya na ganadong kumain, at hindi man lang siya makapagsabi dahil nahihiya siguro siyang humingi ng pagkain. Kawawa yung kababayan natin na DH mga kakayod. Minsan, binibigyan ng mga Pilipino na waiter na nanghihingi sa amin sa kusina, pero nag-iisip din sila na baka mainsulto yung amo at mapagalitan pa sila. Pero nag-i-insist talaga kami mga kakayod na mga kapwa Pilipino na nagtatrabaho sa restaurant na kung walang in-order para sa DH, kami na lang magbibigay para mabusog naman yung Pilipina na katulong. Mga kakayod, sa sitwasyon na yan, makita mo talaga yung pagpapahalaga na dapat bawat employer sana isipin na kapamilya na yung ituring nila doon sa DH dahil anak nila inaalagaan ng maayos na hindi madisgrasya, hindi magutom, at saka magiging matalino lalo na sa pagsasalita ng English dahil natuturuan ng Pilipina na katulong. Huwag sanang isa walang bahala mga kakayod yung kahit lang sana sa pagsama sa pagkain ng DH kung sila yung kakain sa restaurant na mga amo, dahil tao din yung DH mga kakayod, nagugutom, napapagod, nauuhaw, at saka wala siyang sariling pamilya dito na makapag-alaga sa kanya habang siya yung nagtatrabaho. Mga kakayod, marami talagang butas sa mga batas ng Pilipinas pagdating sa pag-aalaga ng mga OFW, lalo na po sa mga kakayod natin ng mga DH. Sana sa nangyari ngayon, magiging totoong wake up call na po sana ito ng mga authorities ng government sa Pilipinas na i-monitor ng maayos Philippine government to agency sa Pilipinas, tapos agency sa Pilipinas through to agency rin dito sa Saudi, and last agency dito sa Saudi papunta po doon sa mga employer na lokal dito para walang mangyayari ng abuso. Maturuan din yung mga employer na alagaan ng maayos yung mga DH nila, lalong-lalo na po sa pagkain at saka emotional treatment. Kasi sa nangyari mga kakayod, pabalik-balik na lang ang problema sa DH. Sinisisi yung government, sinisisi yung agencies, sinisisi yung employer. Walang katapusang kamatayan mga kakayod. Kung hindi masolusyonan ng gobyerno, mas maganda nang hindi na magpadala ng DH dito po sa Saudi para lahat po matuto. At sa issue ng kahit sa pagkain, dinadamutan pa yung DH natin mga kakayod. Hindi po maganda dahil pag gutom yung DH, susunod yung stress, sakit, at hindi na po siya makapagtrabaho ng maayos. Mga kakayod, kung isa ka pong OFW na nanonood po sa ating vlog ngayon,
At lalong-lalo na po isa ka sa mga DH na kahit sa pagkain lang sa restaurant kasama ng amo mo, hindi ka pa sinali sa pagkain. Paki-comment naman po sa baba kung ano yung mga experiences nyo based sa topic natin para makita po ng ating mga kakayod na libo-libong nag-a-apply na DH dyan sa Pilipinas para makapagtrabaho dito sa Saudi para maliwanagan po natin sila ng maayos. At kung bago ka naman po sa ating channel, pwede po bang paki-like, subscribe, at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. Mga kakayod, dati pa yan, 2011 hanggang ngayon, nag-2024 na lang. Wala sigurong nakapansin kasi sa tingin ng karamihan, maliit na issue lang ito. Pero sa isip at saka sa puso po ng ating mga kakayod na DH dito sa Saudi at kahit saan man po sa Middle East, nakakababa po ng moral, panliit po na kahit lang sa pagkain at saka alam ng amo mo na kasama ka na nagpunta doon sa restaurant, hindi ka pa sinama at hindi ka pinakain. Respeto lang, respeto sa lahat ng lahi na nagiging amo ng ating mga kakayod na DH. Tao din po yung DH nyo, nagugutom. Bigyan niyo po ng pagpapahalaga at pasasalamat at itrato niyo yung tao na kung ano man sana yung nakain niyo, ganun din yung makain niya dahil parte na siya ng pamilya niyo at yung mga anak niyo, bahay niyo. Nililinis, inaalagaan niya ng maayos at nagiging tapat siya sa inyong buong pamilya. Mga kakayod, kung ganito man lang na mga pag-aabuso sa pagkain, pananakit, hanggang sa pagpatay na nangyayari sa mga kakayod natin na DH dito, sana dadating yung araw na instead na mag-apply bilang DH, palawigin na lang ng TESDA o mga training government agency sa Pilipinas na mag-cleaner na lang, magbigay na lang ng mga libreng courses in relation sa pagiging cleaner or pagiging caregiver para wala na sanang Pilipinang maging DH na pwedeng mamatay dito at mawala ng ina yung marami nating mga pamilya dyan sa Pilipinas. Mga kakayod, hindi rin to mahinto, hindi rin maging maibago yung mga ugali ng mga employer dito kung wala talagang maging sample na if ever siya yung pumatay, ipakita talaga sa madla through television na pinugutan talaga siya ng ulo. Kasi hindi matatakot yung ibang mga employer dito, mga kakayod, na gumawa ng masama kung hindi nila nakita na may pinurusahan talaga at pinugutan ng ulo dito na nakita nila at nakita ng buong mundo. Managot ang dapat managot, mga kakayod. Kailangang umaksyon ng Pilipinas at saka ng Saudi. Kailangan ng mga employer na tratuhin na tao at rumispeto, pakainin, alagaan yung DH. Dahil oo nga, nagpasahod kayo. Pero yung serbisyo, katapatan at pagmamahal na binigay sa inyo ng mga kakayod natin DH, kahit sa pagkain lang na binigay nyo sa kanila habang kumakain kayo sa isang restaurant, malaking kaligayahan na yon sa puso at isip ng isang kakayod na DH na Pilipino.
Mga kakayod, ang buhay ng isang OFW, lalo na po sa mga domestic helper dito sa Middle East, particular na po dito sa Saudi, malaki po ang tinaya. Ang lungkot nandyan, ang pakikibaka, pagtitiis, luha, at buhay po ay laging nailalagay sa delikadong sitwasyon. Kaya ipagdasal natin sila, ipakita at iparamdam natin na mahal natin sila, at lagi po tayong nandyan na nagpuproteksyon at handa pong tumulong sa kanila sa anumang pangangailangan. Hanggang dito na lang mga kakayod. God bless you po.